Dahil ang sensor na ating ginamit, proximity sensor, pwede niyang masense ang plastic katulad nito. Try natin. Ayan. Yan, gumana siya, no? Pwede rin, patay natin. Yan. Try natin tong pentel pen. Yan. Gumana siya, no? Off natin. Yan. Try natin sa kamay. Magandang araw po sa inyo guys. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, yung tinatawag nilang Y-delta using sensor with impulse relay. Ito na yung kabuuhang diagram niya guys, kung makikita natin. Bago natin umpisahan na ating tatalakayin ang diagram, alamin muna natin yung device na ating ginamit. Ito yung line 1, line 2 natin guys. Tapos ito yung circuit breaker natin, no? Para sa power supply natin na 220 volts. Single phase circuit breaker. Ito na siya. Ito naman yung power supply natin. Ang input niya 220 volts AC. Ang output naman niya ay 24 volts DC, no? Ito na yung power supply natin. Ito siya guys, nagbibigay ito ng power sa ating relay at saka sa ating sensor. Kasi itong relay natin ay 24 volts ito. Ito naman ay 24 volts din itong sensor natin. Ang capacity kasi ng sensor natin guys, kaya niyang i-carry ang 24 volts hanggang 36 volts. Ito na yung sensor natin guys, no? Ito naman yung relay natin. Ito na siya na 24 volts. Ito na siya. Tapos yung sensor natin guys, mayroon siyang tatlong kulay ng wire. Yung brown, black, at saka blue, no? Yung brown natin, nakakonek ang relay, no? Sa black ng A2 ng relay, tapos ang A1 naman, ilagay natin sa brown. Tapos ang blue, diretso na sa negative natin, no? Ang brown naman, papunta sa positive natin. Tapos ang black, yun na yung sa relay natin. Tapos ito naman yung relay natin, no? Impulse relay natin, ito na siya. Ang impulse relay natin guys, nakasetting to sa auto mode. Ang impulse relay natin, no? Ito naman yung normally open ng impulse relay natin, no? Ito naman yung main contactor natin, ito na siya. Ito naman yung Y contactor natin guys, no? Ito na siya. Ito naman yung timer natin guys, no? On delay timer, ito na siya. Delta contactor natin, ito na siya, no? Itong sensor natin guys na ating ginamit, photoelectric sensor in PN normally open. Ito na siya guys, no? Subali ito na yung kabuuhang diagram niya guys. At ito na rin yung mga device na ating ginamit. Ito naman yung normally close ng overload natin. Ito na siya. Gaya ng sinabi ko guys sa mga previous video ko, itong overload natin nakalagay sa taas instead sa baba. Wala namang problema dun, wala namang issue. Kung itong overload sa taas o di kaya sa baba nakalagay, no? Wala tayong issue dyan. Depende na yan sa design ninyo. Pero para sa akin kasi, mas gusto ko dito sa taas ang overload na nakalagay para ma-absorb niya yung 3 lines sa power supply niya, no? Para ma-consume niya lahat ang power. So ngayon guys, ating pag-aralan ang diagram kung ano ang function nito. Ngayon guys, paglagyan natin to ng power supply, ang line 1, line 2 or neutral, pag-i-on natin tong circuit breaker, magkakaroon to ng power ang power supply natin, no, na 24 volts. Magkaroon siya ng power para sa ating sensor. Ngayon, itong sensor natin guys, pag nakasense to ng object, halimbawa isense natin ang object na yan, ngayon gagana itong relay natin, no? Paggana ng relay, i-close to ngayon ng contact ng relay natin kasi ito yung normally open ng relay natin, no? Pag close nito guys, gagana ngayon ang impulse relay natin, no? Dahil nakakabit din siya sa ating 220 volts. 220 volts kasi lahat ito guys. Ngayon guys, gumana ngayon ang impulse relay natin, no? Kung makikita natin dahil nakasense ng object ang sensor natin, no? Nag-activate ngayon ang relay natin na 24 volts. Ito na siya. Gagana ngayon ang impulse relay. Dahil ang lahat ng ito guys ay 220 volts ito, no?
Except lang itong sa dalawa, sensor at saka relay. So ngayon, paggana ng impulse relay natin guys, i-close to ng impulse relay natin, no? Ito kasi yung normally open ng impulse relay natin. Ngayon, pag hindi na makasense ng object ang sensor natin, itong sensor natin, mag-o-open ito ngayon, no? Mag-o-open tong sa relay natin. Dahil mamamatay tong relay natin. Pagpatay ng relay natin, guys, ang impulse relay natin, mamamatay din, no? Pero still pa rin ito gumagana, no? Itong impulse relay natin dahil nag-close ang contact niya. Dahil ang impulse relay natin, guys, nakasetting siya sa auto mode. Ngayon, ang kuryente ngayon, magtutuloy-tuloy dito, no? Unang gumana ang main contactor natin. Pagkatapos ang Y. Tapos timer natin. Ang timer natin, guys, nakasetting siya sa 3 seconds. Dahil gumana ngayon ang main at saka Y contactor, mag-o-open din ito, guys. Dahil ito yung normally close ng Y contactor natin. Ito kasi yung interlocking nilang dalawa. Ngayon, ang timer natin nakasetting sa 3 seconds. After 3 seconds, guys, i-open to ng timer dahil ito yung normally close ng timer natin. Mamamatay ngayon ang Y. Pagpatay ng Y, i-close to ng Y, no? Ngayon, i-close naman ito ng timer, no? After 3 seconds. Ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang delta natin, delta contactor. Paggana ng delta contactor natin, guys, i-close to ng delta. Dahil ito yung normally open ng delta natin, no? Ang kuryente ngayon, dadaloy din dito, no? Gumana ngayon ang delta natin. Paggana ng delta natin, guys, i-open to ng delta. I-open naman ito ng delta, no? Ngayon, mamamatay ang timer natin, no? Pagpatay ng timer natin, guys, i-close to ng timer. I-open naman ito ng timer natin. So, bali ang kuryente ngayon, hindi gumana ang Y. Ang kuryente ngayon, magtuloy-tuloy dito, no? Gumana ngayon ang delta at saka main. Namatay ngayon ang Y contactor natin, no? Dahil nag-open dito, guys. Ngayon, guys, pag makasense naman itong sensor natin, pag makasense siya, gagana naman yung relay natin, no? Paggana ng relay natin, guys, i-close naman to ng relay dahil ito yung normally open ng relay natin. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gagana ngayon ang impulse relay natin. Paggana ng impulse relay natin, guys, iti-trip naman ito ng impulse relay natin, no? Iti-trip niya ito dahil nakasetting siya sa auto mode. Pag hindi na makasense itong sensor natin ulit, mag-o-open naman ulit ito, no? Mamamatay yung relay natin. So, ngayon, nag-trip siya, no? Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? So, mamamatay ngayon itong main at saka delta natin, no? Pagpatay ng delta, guys, i-close to ng delta. I-close naman ito ng delta. I-open naman ito ng delta, no? Yan siya, guys. Yan siya, guys. Naka-off ang position na yan, no? Dahil putol na dito. Ganun ang function niya, guys. Ito yung diagram niya na ating ginamit sa pag-wiring dito, guys. Winiringan ko na. Bali kung ano yung demonstration ko kanina regarding sa function niya, ito na yung kalalabasan niya, no? Ngayon ang tanong dyan, sir, saan naman to pwede magamit ang diagram na ito? Ito siya, guys, magagamit to pag ma-hire kayo sa meat processing company. To avoid contamination, sensor ang ginagamit nila. Para hindi mo mahipo yung push button, para walang contaminate, sensor ang ginagamit nila, no? To avoid contamination. Ito siya, guys, ay lapat talaga to sa meat processing company. Ngayon, guys, try natin paganahin. I-on natin ang circuit breaker. Try natin ngayon ang sensor. Ayan, gumana siya. After 3 seconds, gumana ang main at saka delta, no? Namatay ngayon ang Y. Pag makasense naman yung sensor, mamamatay naman siya, no? Ayan, namamatay siya, no? Try naman natin ulit. Gumana ngayon ang main at saka Y.
Yan, namatay ang Y, gumana ang main at saka delta. Ang kagandahan lang guys sa diagram na ito, pag tanggalin natin tong timer, still pa rin gumagana ang main at saka delta. Yun ang kagandahan sa diagram na ito. Still pa rin gumagana, no? Nakakapag-relax yung timer natin. Ibalik natin. Try natin ulit. Yan, namamatay. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.